Gustong patalsikin sa pwesto ng grupong Manibela ang ilang opisyal ng gobyerno na nagsusulong sa PUV Modernization Program. Ang kanilang mga inihaing reklamo sa unang balita ni Joseph Morong. Sinampahan ng patong-patong ng paglabag sa konstitusyon at anti-graft and corrupt practices, code of conduct ng mga opisyal ng gobyerno, grave threat at coercion ng grupong Manibela sa Ombudsman, ang mga opisyal na nagsusulong ng PUV Modernization Program, kabilang sina Transportation Secretary Jaime Bautista, LTFRB Chairman Attorney Chofel Aguaris III, at Solicitor General Menardo Guevara. Pinapaboran daw umano nila ang ilang mga banyagang kumpanya sa mga bibilihing unit at isinawalang bahala ang interes ng publiko. Pwersahan din daw ang pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon at nagbanta ng huli sa mga hindi consolidated na mga jeep. Malinaw din daw na lumalabag ang PUV Modernization Program sa mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Confiscation yan ng property, deprivation of property. There is a freedom of association in this country. We have a choice. Bakit ang gobyerno ang magsasabi, consolidate? Pinatatasik ng grupo sa pwesto ang mga opisyal. Ito na ang ikalawang legal na reklamo laban sa PUV Modernization Program at sa mga opisyal na nagsusulong dito. May nakabinbina na petisyon sa Korte Suprema at nais ng mga grupong tutol dito na tuluyan ng huwag ipatupad ang programa. Mawawalan po kami ng hanap buhay. Sa panayam kay Secretary Bautista, sinabi niyang pag-aaralan nila ang reklamo, oras na matanggap na nila ang kopya nito. Unang-una hindi ko pa natatanggap yung case, no, yung documents, no. I learned about it, no. Siguro hintayin muna namin kung ano yung laman ng kaniyang complaints, no. Sa hiwalay na pahayag, sinisiguro niya sa publiko na naaayon sa konstitusyon ang pagpapatupad nila ng PUV Modernization Program. Nagulat naman si Solicitor General Menardo Guevara na kasama siya sa reklamo sa Ombudsman. Pareho lamang daw ang issue na dinala ng Manibela sa mga isyong nasa Korte Suprema sa petisyong inihain naman ng piston. Ginagawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin bilang abogado ng gobyerno na maghain siya ng sagot sa petisyon ng grupong piston sa Korte Suprema. Hinihingan pa namin ng panig ang iba pang opisyal na sinampahan ng reklamo ng Manibela. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.